Maniwala ba kayo na ang ating Panginoong Hesukristo daw ay mas mababa sa kalagayan dahil si Felix Manalo ay anghel? Si kapatid na Perez Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Kapelis eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Kapelis? Hindi po anghel si Kapelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Ang ating Panginoong Hesukristo, tao. Ay tao. Diba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw ang anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin ha, Hebreo 2.9. Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. At dahil may 20:28 na sinabi ni Santo Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, nako pinipilipit yan sa mga ministro ni Manalo. Nagulat lang daw si Tomas. Kristo. Kaya, nung makita ni Apostol Tomas ang Panginoon Kristo ng tagpong iyon, hindi ang pinag-uusapan, Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo? Kaya nagulat po si Apostol Tomas. Tatalakayin natin ito mga kapatid. Ang nakakagulat talaga na aral. May mabasa sa Biblia, abay, pinipilipit pa. Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome po. Ito ang inyong lingkod, Brad Windel Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyaya natin mga suking taga-subaybay, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat? Welcome po sa pananampalataya at katwiran. At di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Imagine, ito ang nakakagulat talaga. Si Felix Manalo, anghel. Oh. Si kapatid na Perez Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi Pagkatapos, ang ating Panginoon Kristo, tao. po na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sumasamba sa Panginoong Kristo, hindi dahil sa siya Diyos. Oh. So, yun ang kanilang aral. Balikan natin ha. si Kristo ay tao. Si kapatid na Perez Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Kapelis eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Kapelis? Hindi po anghel si Kapelis sa kalagayan, kundi So, hindi siya anghel sa kalagayan, kaya walang pakpak. Ha? Kundi anghel siya sa gampanin. sa gampanin. Ang tanong, ito po ba ang pagka-anghel ni Felix Manalo sa gampanin? Ito po ba hereditary? Ibig sabihin, ang kanyang mga anak ba, anghel ba rin sa gampanin? Anghel sa gampanin. Ito talaga ang turo nila sa kanilang pasugo magazine mga kapatid. Pero, ang tanong, wala bang pagsusuwagan? Nauna nating tinatalakay ito. Ito, pasugo magazine, Marso taong 22, pahina 23 ni Emiliano Magtuto. Ang Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na ang katuparan ng hinuhulaang ibang anghel sa Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3 ay si kapatid na Felix Manalo. Siya ang kinatuparan ng ibang anghel na may taglay na tatak ng Diyos na buhay. Yan. Pero alam nyo ba, kung sisilipin natin ang Pasugo Magazine na ang may akda ay si Teofilo Ramos sa 1962, page 7. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Hindi ipinangaral ni kapatid na Manalo na siya ay anghel.
At sino mang ministro ng Iglesia ni Cristo ay hindi ipinangaral ang ganyan. Wala kaming ganyang paniniwala. So ano daw? Wala daw umano silang ganyang paniniwala. Kung wala silang ganyang paniniwala, ano to? Tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Kapelis eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Kapelis? Hindi po anghel si Kapelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw ang anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin ha, Hebreo 2:9. Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. So, ibig sabihin, sa kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo, kumpara kay Felix Manalo, mas higit si Manalo. At mas mababa ang ating Panginoong Hesukristo. Ganon ba? Ha? Pero kung mas mababa sa kalagayan ang ating Panginoong Hesus dahil siya'y tao, di sila tatanggap yung sabihing tao lang sa likas na kalagayan. Dahil di daw umano nila aral na tao lang. Tao sa likas na kalagayan pero hindi tao lang. Bakit sinabing tao lang? Dahil sa pananampalatayang Katoliko, ang ating Panginoon Jesucristo, maliban na siya'y tunay na tao, siya'y tunay na Diyos. Both human and divine. Kaya nga, kung sa kanyang kalagayan na pagkatao, likas na kalagayan, ay siya'y mababa sa mga anghel. Pero, ang di nila matanggap, yung likas na kalagayan sa pagiging Diyos ng ating Panginoon Jesucristo, yun ang dahilan kung bakit lahat ng mga anghel ay sasamba sa Kanya, utos yan ng Diyos Ama. Ito, mabasa natin. Mga Hebreo Kapitulo 1, versikulo 6, at nang isusugo na ng Diyos ang Kaniyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinasabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Napansin niyo ba? Hebreo Kapitulo 1, versikulo 6. Dapat siyang sambahin ng mga anghel ng Diyos. Tanong, kung si Felix Manalo ay mas higit sa ating Panginoong Hesukristo sa kalagayan, dapat ba si Felix Manalo sambahin sa lahat ng mga anghel? Kung ang ating Panginoong Hesus mas mababa sa kalagayan ni Felix Manalo, bakit ang ating Panginoong Hesukristo ang sasambahin sa lahat ng mga anghel? O di po ba? Nakakagulat talaga ang aral na ito at mas magulat pa kayo. Bakit? Dahil mabasa na Juan Kapitulo 8, Juan Kapitulo 20, versikulo 28, ang sabi ng ating ni Santo Tomas, my Lord and my God. Oh, yun ang napakalinaw na mabasa, my Lord and my God. Pero ano po ba ang sinabi nila? Abay, nagugulat si Tomas. Pero may karugtong yan. Sinabi ba ng ating Panginoon na, Tomas, magulatin ka talaga? Hindi. Yung sinabi ni Tomas, my Lord and my God, ay isang deklarasyon sa pananampalataya. Kaya ang karugtong sa 29, Kristo. Kaya, nung makita ni Apostol Tomas ang Panginoon Kristo ng tagpong iyon, hindi ang pinag-uusapan, Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo? Kaya nagulat po si Apostol Tomas. Yan. Nagulat si Apostol Tomas daw. Pero tingnan ang karugtong. Sinabi sa kanya ni Jesus,
Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. O ano daw? Kung nagulat sila, nagulat si Tomas, palagay natin nagulat. Yun po bang deklarasyon ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God. Ibig po ba sabihin, hindi na yun totoo na pahayag? Yun ang nakakagulat mga kapatid, na yung mabasang my Lord and my God, para sa kanila, si Tomas ay nagulat. Kaya ang ating Panginoon Kristo, siya ay hindi Diyos. Yung pahayag na yan, my Lord and my God, bunga lang yan sa pagkagulat. Yun ang aral talaga ng INC. Nagulat lang si Tomas nang sinabi niyang Panginoon ko at Diyos ko. Ang tanong kung ating pag-aralang mabuti mga kapatid, may nagkagulatan ba sa naturang talata? Kung susuriin nating mabuti? Wala naman. Di po ba? Pero pag ang ministro ni Felix Manalo, ano daw ang kanilang paniwala dyan? Kristo. Kaya, nung makita ni Apostol Tomas ang Panginoon Kristo ng tagpong iyon, hindi ang pinag-uusapan, Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo? Kaya nagulat po si Apostol Tomas nang makita niya ang ating Panginoon Kristo. Kaya nasabi niya yung Panginoon ko at Diyos ko. Kaya may nagsasabi naman po na ganito na, hindi raw po totoo, kapatid na John, na nagulat si Apostol Tomas nung sabihin niya yung mga salitang Panginoon ko at Diyos ko. Anong reaction po natin doon? Alam mo kapatid na Michael, sa ibang aklat ng New Testament, Opo. na ang tinatalakay, yun ding tagpong yun, hindi lang si Tomas ang nagulat. O, basahin natin. Hindi lang si Tomas ang nagulat. May ibang talata siya. Palagay natin na nagulat. Palagay natin na nagulat. Yun ba nakasulat, my Lord and my God? Ay, mali na? Kung nagulat man si Tomas, kung may pagkagulat man sa naturang talata, yung pahayag niya, my Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko, mali na ba yun? Dahil nagulat siya. How about yung ibang mga talata na gusto nila letra por letra talaga mabasa, talagang gusto nila yung mabasa letra por letra? No. Meron bang mabasa ng ating Panginoong Hesukristo dahil ayon sa kanilang programa sa TV, sa Biblia may mabasa tayong si Kristo ay Diyos anak. Pero wala tayong mabasa na si Kristo ay may mabasa umano sa Biblia na anak ng Diyos, pero walang mabasa na Diyos anak. Nasa Pasugo Magazine din nila yan. Wala daw mabasa. Pero alam nyo, ang mga ministro ni Felix Manalo, palagi na silang gumagamit sa talata, mga sasali na ito, ang salita ng buhay. Ginagamit nila ito. Imposible naman kundi nila alam ang nakasulat sa Juan Kapitulo 1:18. Ito ang mabasa natin. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala sa atin ng Diyos Anak. O, di po ba kahit sa ginagamit nila na sali na Biblia, di pala totoo yung sinabi na walang mabasa sa Biblia na Diyos Anak. Nasa salin na palagi nilang ginagamit. At di lang yan mga kapatid. No? Di lang yan. Isa sa mga ginagamit din nilang salin dahil alam nyo naman bawat aral nila ay may katumbas na salin ng Biblia. Ginagamit nila para pabulaanan ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo.
Itong unang Timoteo Kapitulo 2 sa Contemporary English Version. Ito kasi ang mabasa. There is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. So, conclusion nila, edi po ba mabasa sa naturang salin, Jesus was truly human. Kaya ang Panginoon Jesucristo ay tunay na tao. Therefore, hindi siya Diyos. Wala naman tayong tutol ng ating Panginoon Jesucristo tunay na tao. Dahil ang ating doktrina, siya ay tunay na tao at tunay na Diyos. Kaya nga, kung tingnan natin at iwan ko kung di ba nila alam dahil ginagamit nila ang naturang version. Etong Philippians chapter 2 verse 6. Christ was truly God, but He did not remain equal with God. O malinaw. Nasa Biblia yan. Pero alam nyo kung ano ang takbo sa kanilang argumento? Pagbasahin yan, ang kanilang argumento, mga kapatid, ay mali yan, mali na salin yan. Ang tama para sa kanila ay ito. Kristo. Kaya, nung makita ni Apostol Tomas ang Panginoon Kristo ng tagpong iyon, hindi ang pinag-uusapan, Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo? Kaya nagulat po si Apostol Tomas nang makita niya ang ating Panginoon Kristo. So, di daw ang pinag-usapan kung Diyos ba ang ating Panginoon Kristo. Ang pinag-usapan diyan ay ang ating Panginoon, si Tomas ay nagulat. Kaya ang resulta sa kanilang pananampalataya, si Manalo Anghel, ang ating Panginoon Jesucristo ay tao, mas higit si Manalo kaysa ating Panginoong Jesucristo. I am